Hi, Ka-Coffee. Magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Uy, grabing daming ganap ngayon eh. Di ba? Nag-resign na po si Speaker Martin Romualdez at si Speaker Dina, no? Dyan po sa Isabela. Anyway, sige, mula sa mababang kapulungan, akyat tayo ng Senado. Nakita nyo na ba yan? Nagkita na po si Sara Duterte, si Marcoleta, ilang pa pong mga DDS senators. Amy Marcos, nakita ko, nakapiling yan, nakamiting na, sumakay pa nga sa van, di ba? Si Bato, si Bongo, ayan, nag-usap-usap na yung mga yan. Anong pakay ni Sara Duterte? Okay, sige. Yan po isang courtesy call o courtesy visit, no? Feel ko lang, kailangan ko lang puntahan kayo sa Senado, kumustahin kayo dyan. Yan ang gusto nilang palabasin, no? Nagpunta lang sa Senado para mangumusta, pero hindi, Ka-Coffee. Unang-una, may mga nag-feed sa atin kung bakit nagpunta yan. One, budget hearing na. Diba? Sumalang na dyan sa House of Representatives and eventually sasalang dyan sa Senado. Hindi naging masyadong mainit yung budget hearing dyan sa House of Representatives, pero pagdating ng Senado, magiging mainit yan. Alam mo kung bakit? Medyo mga bata-bata eh. Yung nagtatanong dyan sa HOR, pero pagdating sa Senado, andyan sila Risa Ontiveros. Hindi kayo tatantanan ng mga yan. Diba? Andiyan si Kiko Pangilinan, andiyan sila Bam Aquino, yung mga pink, babakbakan si Sara Duterte dyan. Kaya nag-iikot yan dyan sa Senado para makakuha ng simpatsya, makakuha ng mga kakampi. Yes, totoo, magkakakampi na naman yan. Sila Marcoleta, magkakakampi na yan. Si Bato, si Bongo, sila Amy Marcos. Pero kailangan pa rin yan ng mga kaalyado dyan, kaya nag-iikot yan. Kaya nanggugulo yan dyan. Kailangan niya ng proteksyon para yung kailangan yung budget, makuha pa rin niya. Ano na naman gagawin dyan sa budget na yan? Pag nakuha yung budget na naman yan, sasabihin personal lahat ng trips niya sa iba't ibang bansa. Paano naging personal? Gobyerno ng Pilipinas yung nagbabayad sa kanyang security. Gobyerno ng Pilipinas ang nagbabayad sa accommodation ng kanyang mga security, sa per diem ng mga yan, pagkain ng mga yan. Tapos sasabihin niya ng mga personal visit daw. Una yan, Ka-Coffee. Nagpunta yan dyan para pag-usapan yung nalalapit na budget hearing ng Office of the Vice President dyan sa Senado. Pangalawa, may upcoming po na kilos protesta, September 21. Anong petsa na ba ngayon? Ngayon po ay September 17. Sa linggo, magkakaroon po ng rally, no? At pangungunahan niya ng mga DDS, ng mga DLIS, and even yung mga pinks, may mga magkikilos protesta din. Kasi ang narrative na gusto nilang palabasin, kailangan natin patalsikin ang presidente. Kasi sobrang korap na raw ng gobyerno na ito at kinakailangan bumaba si PBBM. Yan ang narrative ng mga DDS. Sinong makikinabang dyan? Sige. Huwag na natin pag-usapan kung valid yung kanilang pinapanawagan na mag-resign si PBBM. Definitely hindi valid yan. Dahil mismong presidente yung lumalaban sa korupsyon. Ang makikinabang, once na mag-succeed sila dito sa kanilang plano na mag-resign si PBBM, walang iba kundi si Sara Duterte. Siya yung uupong presidente. Sa rule of succession, ang vice presidente ang magiging presidente once na nag-resign si PBBM. Pinag-usapan nila yan. May mga supporters yung mga senador na yan. Si Amy Marcos may mga supporters yan. Si Bato, si Bongo, si Marcoleta, si Robin Padilla, lahat ng DDS senators may kanya-kanyang supporters yan. At kinakailangan ni Sara Duterte yung mga supporters na yan. Baka pa-attend din lahat yan sa hearing, sa rally. Sabihan lang yan, sige, tagwa 1,000 kayo. Kada isang senador sa inyo, magpadala kayo ng 1,000 katao or 2,000 katao or even 5,000. Ipanawagan natin yung pagre-resign ni PBBM, pag-alis ni PBBM, para makinabang dyan si Sara Duterte. Uy, nabubulgar kayo. Bakit dyan pa kayo sa Senado nag-meeting? Di ba? Pwede naman sa labas or somewhere closed door. Doon ninyo pag-usapan yung strategy ninyo. Ito ang problema. Pero I don't think na mangyayari naman eh. If ever si Sara Duterte, yung maging presidente, nakakatawa kung paano niya i-address itong korupsyon. Kaya nabebengbang siya ni Yusek Claire Castro ng PCO. May nagtitrending na video si Sir Yayam Dizon, no? Ipapakita ko sa inyo kung gaano kasaltik din itong parang si Nino, parang ano pangalan? Kiko, parang si Kiko ito Kiko Barzaga, itong si Sara Duterte, patungkol daw kung paano i-handle ni Pangulong Bongbong Marcos itong laban sa korupsyon. Gusto niya one day lang, ma'am. Ano to? Walang due process.
Parang malatatay mo yung style. O, sige, kahit aligasyon pa lang na ikaw ay nagnakaw, sige, husgahan mo na kagad dyan. One day lang gusto niya ma-solve agad. Asan ang due process dyan? Hindi rin naman tama yan. Anyway, sige, panoorin muna natin ka-coffee kasi basag na basag si Sara Duterte dito kay Yusek Claire Castro pa lang. Napapahiya talaga ito. At halatang wala talaga, sabaw talaga itong si Sara Duterte. Ang problema may mga sinusuportahan pa rin siya eh. Panoorin muna natin itong video ni Sir Yayam Dizon, no? Basag na basag siya dito eh. Sige. Good morning, Yusek. Sabi po ni BP Sara, dapat daw po agad na inaksyonan ng Pangulo yung flood control mess instead na hintayin daw po yung magiging findings ng ICI. And ang sabi po niya, and I quote, kung ikaw, presidente ka, tapos alam mo na kung ano ang nangyayari, makikita mo, based on the budget, kung paano binababo yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng commission, audit commission, ano pang commission? Okay. Unang-una po, hindi po natin alam kung siya po ba ay matagal na nagstay sa isang kuweba at hindi niya nalalaman ang mga nagaganap at hindi niya nalalaman kung ano yung agarang isinasagawa ng ating Pangulo. Siguro po kakailanganin niya na po ng mataas na grado na salamin o kaya hearing aid para madinig niya kung ano man ang lahat ng ginagawa at mga inuutos ng Pangulo sa mga law enforcement agencies, sa mga investigating bodies, kasama na po ang pagbuo ng ICI. Okay. Teka ha, medyo mahaba ito eh. 3 minutes to eh. Sige. Sabihin ko muna yung gusto ko sabihin, no? 1. Kasi parang tinututulan ni Sara Duterte yung pagbubuo ng ICI. Bakit kailangan pa rin po ng ICI? Ma'am, alam mo na yung justice system sa Pilipinas. Kung iaasa mo lahat sa korte yan, yung backlog nga niyan, napakarami. Di ba? Yung ibang mga agencies, may mga regular duties yung mga yan. Yes, posible o pwede nilang trabahuin sige yung infrastructure na yan. Pero kapag trinabaho na nila itong infrastructure, mapapabayaan yung ibang aspeto. Ganoon din, kung pababayaan nila itong infrastructure o kung hindi man nila bibigyan ng focus, that's the proper term, no? Huwag pabayaan. Ang pinupunto natin dito, kailangan itong ICI na ito para yun lang ang trabaho nila. Ang focus nila, itong mga infrastructure projects na allegedly maanomalya. Anong ibig sabihin yan? Kung may separate and independent commission na nakatutok dyan, magkakaroon ng focus at mapapabilis na mapanagot yung mga taong involved. Sige, gusto ni Sara Duterte wala ng ICI. Huwag na raw hintayin yung report ng ICI. Sige, iasa mo lahat yan. Ireklamo mo yan saan? Sa DOJ, ireklamo mo sa Ombudsman. Kailan pa natin makukuha yung comprehensive report dyan? Sige. Kung walang ICI, abutin tayo ng siyam-siyam dyan. Walang makukulong dyan. Walang asset na mafi-freeze dyan. Walang nakaw na mayayaman na mababawi natin dyan. Kasi sa dami ng regular duties ng mga agencies na yan, tulad ng sinasabi ko sa inyo, ang taas na ng backlog ng mga yan. At hindi nila mabibigyan ng focus itong mga issues sa flood control projects at iba pang infrastructure projects. So nakakapagtaka kay Sara Duterte, bakit questionin mo yung wisdom ng presidente na bumuo ng ICI? Ikaw lang. Sinasabi ka ni Yusek Claire, ano ba nangyari sa'yo? Nakulong ka ba sa kuweba? Saan kuweba ka ba nakulong? Malabo ba yung mata mo? Hindi mo nakikita yung mga nangyayari? Bingi ka ba? Hindi mo naririnig yung mga nangyayari sa bansa? Saan ka ba galing na lupalop? Di ba? Totoo ba yun? Seryoso ba si Sara Duterte dyan? Kasi abogado naman siya. Bakit nagpapaka-eng-eng-eng to? Nakakatawa. Tuloy, basag na basag siya dito kay Yusek Claire Castro. Isa pa. Ulitin po natin. Dahil pa ulit-ulit naman po lamang ang sinasabi na issue ng Vice Presidente. Ang pag-iimbestiga po ay hindi po kailangang isang araw lang. Correct. Hindi po naniniwala ang Pangulo sa isang EJK style, walang imbestigahan, libingan ang hantungan. Correct. Ang gusto ng Pangulo, due process. At hindi po dapat lamang na puro salita or kaya pangako. Matatandaan natin na may nangako noong nakaraang administrasyon, 3 buwan hanggang 6 na buwan ay masusugpo ang korupsyon. Kung meron naman pong sistema ang bise
Presidente, kung paano agara masusugpo ang korupsyon na ito. Sana po ay hinilig niya na rin po ito at ibinigay sa kanyang ama. Pero bakit hindi kaya? Siguro ito ang dahilan kung bakit hindi rin nasugpo ang korupsyon noong panahon ng nakaraang administrasyon. Okay, wait lang. Mamaya may papakita siya. Okay. First point. Ano ka na naman, Sara? Gusto mo yung style ng tatay mo gawin EJK style. Oh, kahit suspect pa lang yan na gumagamit ng droga, tsug. Pinatay nyo na agad. Hindi nyo binigyan ng due process. Kaya nakulong yung tatay mo eh. Diyan sa ICC eh. Walang due process na pinaggagawa eh. 30,000 na tukhang. Wag mo nang gayahin o wag mo nang ipagaya kay PBBM yung style na yan. Ano gusto mo kay PBBM? Makulong dun sa ICC? And ano sa tingin mo sa presidente? Eng-eng? Tanga-tanga si PBBM na makikinig sa sinasabi mo? At gagayahin yung style ni Duterte na hindi nagbibigay ng due process? Yeah, siguro gusto niya. O sige, si Alcantara, o nakita na involved dyan sa anomaly, tsugiin agad. Si Bryce involved sa anomaly, tsugiin agad. Ganun ba gusto mo? Para one day lang tapos yung problema? Eh di nakulong sa ICC ang presidente. Diba? Kahit di na tayo miyembro, baka ibang bansa, manawagan pa na ikulong ang presidente ng Pilipinas kung gagawin yan at hindi naman ganun kaeng-eng ang ating presidente. Sila sabi rin ni, yung si Claire dito, yung tatay mo nga eh. Nangako lang na nangako eh. Droga, 3 months. So, nagpa-extend 6 months. Natapos na yung 6 na taon. May nangyari ba? Walang nangyari. Andyan pa rin, talamak pa rin yung droga ng panahon niya. Oh, alam niya na may corruption sa DPWH that time. Sabi niya magkakaroon siya ng audit. Asan yung audit report? May natanggal ba sa DPWH that time? May nakulong ba sa DPWH that time? Wala. Namayagpag pa. Inalaw kasi ng administrasyon niya yung ganyang kalakaran. Tama si Yussi Claire eh. Sana kung may plano ka, kung paano gagawin niya, sana binigay mo sa tatay mo yan para na-implement yan. Ang problema wala. Hindi ko lang alam sa mga DDS bakit naniniwala pa rin kayo dyan kay Sara. Tignan mo yung mga pinagsasasabi niya, nakakatawa. Bakit mo pinapatulan ka, Coffee? Sabi ng ilang netizens, vice presidente yan eh. May mga followers na nabubudol yan. Maganda na i-discuss natin yan. Mamaya may DDS na nakikinig sa atin. Mag-iba man lang ng isip. Oo nga, medyo saltik na si Sara dyan. Diba? Ganun man lang. Kakaiba tong si Inday. Grabe, sobrang kakaiba. At umamin mismo ang dating Pangulo na siya mismo ay kurap. Inamin niyang nagnanakaw siya, pero naubos na. So, ito pong article na to ay 2017. Halos mahigit 1 taon na nakaraan bago after siya mangako na 3 buwan hanggang 6 na buwan matatapos ang korupsyon. Sasabihin natin kung ano sinabi niya rito, and I quote, "Hindi ako nagmamalinis, marami rin akong nanakaw, pero naubos na. So wala na." End of quote. So, 2017 ito, sana na ibigay na rin niya sa kanyang ama kung paano agarang masusuko ang korupsyon. Mami, sana lang po. Mami, naman po ni VP Sara, Isa pa. Pangulo na mag-conduct po ng lifestyle check sa mga miyembro ng Kongreso. And I quote again, ma'am, sabi po niya, mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Ang dami dyan, may bahay sa abroad. Ano bang investigative body ang kailangan? Tanungin natin, may moral ascendancy ba ang Vice Presidente pagdating sa usapin ng korupsyon? Yun lang yan. Ang ibig sabihin niya si Claire Castro, look who's talking. Hindi ka ba kurap? Saan mo dinala yung confidential funds? Millions of pesos. 125 million pesos na pinag-uusapan natin. Winaldas ng 11 days. Oh, may moral ascendancy ka pa ba niyan? May mukha ka pa bang ihaharap? Tanungin mo yung sarili mo. Di ba nagtuturo ka? Ikaw mismo eh. Hindi mo mapaliwanag yung budget mo eh. Di ba? Very problematic eh. Tapos yan pa ang sasabihin mo ngayon, nakakatawa. Di ba? Nangyari kay Sara, mga DDS gising. Hoy, gising. Nabubudol kayo ni Sara Duterte. Nabubudol kayo. Wake up. Kung ganyang klase ng vice presidente tapos gusto nyo pa maging presidente, huy, gising kayo dyan.
O siya, sige, i-komento po ang inyong mga opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba nating mga ka-coffee na nakikinig po sa atin. Iba na sa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow, please like and follow. YouTube, subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. At pagkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na videos, paalam po sa inyo, bye-bye. Mamaya ha, salamat PBBM Podcast, alas 6 hanggang alas 7:30. Tutok po kayo, every Wednesday po yan. Salamat PBBM Podcast. Kasama natin of course si Palerista TV at si Yayam Dizon. At si 31 Million Movement at si Mark Ian Everyday. Salamat PBBM Podcast. Alas 6 po yan ng hapon. Bye-bye.